afternoon or good evening kung saan man panig ng mundo kayo ng gandon. Ito na naman po sa inyong harapan, Arnelo Abante Official. At ito, meron lang po tayong isang sasagutin. Isang katanungan ng isang bayan o isang kasamahan natin na nandito rin sa Czech Republic at isa natin siyang viewer at nag-comment siya dito sa ating video. Ito yung video na pinag-commentan niya at shout out sa lahat ng mga kasamahan ko na nandito sa Czech Republic at tsaka dun sa mga aspiring na aplikante, mga nag-a-apply papunta dito sa Czech Republic. At hintay-hintay lang, waiting tayo dyan sa Pilipinas or saan man kayong panig ng mundo nandoon na mga nag-aabang at naghihintay ng kanilang mga visa processing para makapunta dito sa Czech Republic. Yan, hinahinay lang at wait lang kayo. At kaya nga yung payo ko sa inyo, kung kayo ay nasa Pilipinas or kung nasaan man kayo, habang kayo ay nagwe-waiting sa inyong visa, wag na wag muna kayong magre-resign. Kasi natin alam kung gaano katagal bago lumabas or bago ma-process ang ating mga visa. Kaya wag na wag muna tayong magre-resign. Yan ang unang-unang wag nyong gagawin. Mag-resign kayo pag talagang may kasiguraduhan na may assurance na ang inyong flight. Kasi napakahirap nang magre-resign ka and then pagkatapos mapepending ang inyong visa ba. Tulad ng mga iba may inaabot na dyan ng mga 6 months, 7 months, 8 months. Base dun sa akin, katulad yung sa akin, base sa akin, sarili naman, inabot lang ako ng 3 months. Pero ayun way back 2018 pa, napakatagal. Sa ngayon na pumutok na yung lugar ng Czech Republic sa mga aplikante. Napakarami ng aplikante kasabayan nyo kaya medyo yung processing medyo tumatagal na kasi sa sobrang dami na ng mga aplikante na nag-a-apply. Hindi lang iilan kaya habaan ng pasensya at saka habaan ang pangunawa. Ganun talaga. Pero pag nakaalis na naman kayo at makarating kayo, ayusin nyo lang ang trabaho nyo. Siguraduhin nyo yung sarili nyo na i-prepare para pagdating dito, katulad ng may sitwasyon na mapupuntahan mo ay malayo sa city. May mga sitwasyon na malungkot, talagang malungkot. Kaya kailangan ihanda mo ang sarili mo. Lungkot, pagtsatsaga, malayo ka sa pamilya. Yan. Isa yan sa mga kailangan dalhin ninyo dito. Pasensya, konsensya, at pag hindi na talaga kaya, sentensya. Yun. Kailangan mga A-score dyan. Isa sa payo ko yan. Pero based naman sa aking experience for my working here in Czech Republic for almost 6 years. 6 years na pala ako ngayong August 6 years na po tayo dito sa Czech Republic. Kasi dumating po ako dito ay August 2018. August 6, 2018 nang ako ay dumating dito. Kaya, cheers sa aking 6 years. Thank you very much. Thank you Lord sa lahat ng blessings. At sana ay tuloy-tuloy pa ang mga matanggap nating blessings. At yan, ito na nga po yung ating katanungan ng ating subscriber or viewers natin na si Sir Kim Dorine Donaire. Ang tanong niya, Lods, as lang po, tuwing kailan po ang cut-off ng sahod? Nag-start kami ay July 22. Makakasahod po kaya kami ng August 15. Tapos masasahod po ba namin yung naipasok namin mula July 22? Pengi po ng idea based po sa experience nyo. Salamat po. Bale, based sa aking experience, hindi mo to masasahod ng August 15. Masasahod mo to ay September na. September, pero masasahod mo siyang lahat. From 22, kasi ang cut-off kasi dito sa atin is monthly. Depende sa inyong workplace Sa akin kasi based on my experience, ang sahuran namin doon sa una kong work is 12. 12 yung sahuran ko dati, dumating ako ng 6.
Nag-start ako ng 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang sahuran. Yung 12 na yun, yung 6 to 12, hindi ko yung nasahod. August 12, dapat, ang sahuran nila August 12, di ba? Ang sumahod pa ako ay September 12. Kasi hindi na ako nakasahod ng August 12. Next month ako nakasahod. Tapos yung buong pasok ko naman noon, na-covered naman yung sinahod ko. August 12, tapos August hanggang September 12. Yun naman, nakuha ko naman siya. Ang pinasok ko lang noon ay ilang araw lang kasi ang cut-off kasi niyan every 30th of the month. Hindi yung 1 to 12. Nag-uumpisa pa rin sila sa A1, tapos hanggang 30. Meron silang parang nagiging pondo mo na ilang araw, yung 1 to 12 kasi yun yung sahuran. Or kung sa inyo, kung sabi mo nga 15, ibig sabihin yung maging mo is 15 days. Pumapasok ka na ng 15 days bago ka pa uli sumahod sa Yun, ganun. Kaya, depende yun sa iyong company kasi nga dumating ka ng nag-umpisa ka 22, di ba? 22, 23 hanggang 31, bali 10 days. Depende yun sa company mo kung papasahurin ka this coming August 15, sabi mo nga. Pero kasi meron kasing ibang company na pagka yung maiksi lang yung range, isinasama na lang nila sa succeeding or sa next payday. Tulad yan, August 15 dapat ang sahod mo, hindi mo nasahod. Masasahod mo naman siya lahat sa September 15. Kasama na yung 10 days mo plus yung isang whole month mo ng August. Yun ang masasahod mo. Kaya medyo matagal-tagal ang iyong sasahurin. Based kasi dun sa aking experience. Kasi nga, di ba, dumating ako ng August 6. August 6, medyo ilang araw pa lang yung parang 5 days pa lang yung nagamit valid galing sa cut-off ng 30. Kaya nung pagdating nung September 12 is pinasahod kagad ako kasi mahaba pa yung range ko kaya pasok pa siya dun sa ng cut-off. Yung kasing mga katulad ng sa inyo medyo mahaba na or depende rin sa company. Meron kasing company na binibigay agad kahit pa ilang araw lang. Kasi yung iba nga hindi na nila isinasama na lang nila sa next payday para isang buo. At mas okay din 'yon kasi isang buo. Kaso nga lang kung wala kang allowance, medyo magigipit ka kasi matagal-tagal yung sahod 'yon. Ganun yun na. Sana maliwanag at sana may nakuha rin kayong idea iba na pag pumunta dito o nakandarating dito, magdala ka muna ng allowance kasi hindi natin sigurado kung pagdating natin is cut off ka agad or sakto dun sa cut off ng pasok mo. Or kung yung allowance mong nadala is maaabutan yung another sahod. Paano nga kung katulad niyan? Ini-expect mo halimbawa sasahod ka ngayong August 15 hindi ka sasahod. Kung konti lang yung allowance mo, paano ka? Kaya kailangan magdala din tayo ng sapat or kung hindi naman, kung meron ka naman dyan kakilala or meron kang katropa na nadatnan mo na dito, pwede ka naman manghiram muna kasi pag sahod mo naman, pwede mo naman maibalik. Or, meron naman company tulad dun sa pinanggalingan kong isa, sa DHL, may ibang warehouse doon na pagdating ng empleyado from Philippines or saan man, pinagbigyan sila ng cash advance ng tigpo 4,000. Pinahiram muna sila and then dinidak na lang sa kanila after ng sahod. Yun, may mga ganon. Kaya kung halimbawa, ganon naman, pwede ka magtanong sa HR ninyo kung merong ganong sitwasyon sa inyo. Baka pwede kayong mag-cash advance kung kayo ay nagigipit na sa allowance. Kasi nga, ang sahod nyo ay sa susunod pa. Hindi nyo yan sasahurin ngayong August kasi ang cut-off nga is every 30th of the month. Ganun ang sahuran dito. Ayan, base lang yun sa experience ko ha. Baka merong ibang company dito na hindi ganun. Hindi po yun ang aking nakasanayan. Kaya, based lang po yun sa aking naging experience. Yun po ang ipinapaliwanag ko dito sa nagtanong natin na isa nating viewers. Si Sir Kim Corinne Donaire. Yan, shout out sa iyo, Sir.
Maraming salamat sa pag-views ng aking video. And sana magkita-kits tayo at ingat ka dito sa Czech Republic. Masaya naman dito. May enjoy mo rin. Sa una lang medyo malulungkot ka pa, pero pag nakabisado mo na rin yung mga galawan dito, mababait naman yung tao dito. Napaka babait naman nila, kaya okay lang yan. Basta lagi lang kayong mag-iingat at gawin ng maayos lahat yung ating trabaho para tumagal din tayo at makapagbigay din tayo ng tuwa sa ating mga lawyer, at sa ganun magustuhan tayo at hindi tayo basta-basta nila or bitawan or tanggalin. Kaya yan, sa mga nagdanais mag-apply dito sa Czech Republic, yan, marami pong agency na ngayon na mga nag-hire at apply lang po kayo, pwedeng online, pero siguraduhin nyo pagdating ng online, wala mo ng money involved kasi napakahirap ngayon magbitaw ng pera. Ingat po ang lahat kasi marami ngayon yung mga humihingi ng kung ano-anong bayarin, tapos pagdating ng huli, wala naman pala. Yan, kaya ingatan po natin yon. I-share po natin ang bawat nating applyan kasi ang napakahirap pong kasahin ng bawat sentimong pera na ating bibitawan. Kaya yan, sa inyong lahat po, mag-iingat at mga subscriber, viewers po natin dito. Kung nandito man kayo sa Czech Republic at malapit kayo sa area ko, kita-kits po tayo. Pwede tayo sa Brno, pwede tayo sa Prague. Andito po ako ngayon sa Belky Masiritsky. Malapit po sa Jilaba. Kung sino man po ang aking mga viewers dito na malapit, gusto makipag-meet, pwede nyo po akong i-message sa aking pong Facebook or sa aking pong YouTube account, Arnel Obante. Yun lang po. Maraming salamat at sana may nakuha kang idea sa aking sinabi na to. Thank you very much. At sa lahat po ng viewers, baka po meron mga nandito sa Czech Republic hindi rin alam, para po magkaroon sila ng idea. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye.